Alas 4 na nga ng umaga mga kasiga, pero hirap pa rin akong bumangon. At may igagayak pa akong mga estudyante ko. Nabubulol na tuloy ako ay. At ito mga kasiga, hirap gumising sa umaga. Kaso kailangan talaga eh. Dahil papasok pa yung aking mga anak. At siyempre, igagayak pa sila. Gusto mo yung marimaris. Kaya Monday to Friday talagang kahirapan. Siyempre, ang pasok ko naman ay alas 7. Kaya gigising na rin ako ng maaga para maigayak na lahat. At wala na rin hassle, hindi na rin malilate. Laging late eh. At ganyan yung muna ginagawa ko mga kasiga. Nag-uunat-unat muna ako, nag-iisip-isip para ikondisyon na yung utak para sa pagbangon ay handa na ang iyong sasagupain na lutuing ulam. Ganyan nga kasi yung ginagawa ko tuwing umaga mga kasiga. Pasensya na kayo, ganyan talaga ako. Pagka tuwing umaga, inuunat ko muna yung katawan ko, kinukondisyon ko baga. Siyempre, bilang padre di pamilya baga. Kailangan natin silang igayak. At ito, lumabas na nga ako sa kwarto para makapaghanda na at lulutuin na nga yung ulam nila. Ito medyo hinang-hina pa nga yung aking sarili. Hindi ko mawari kung anong gagawin ko. Ganyan ako makasikap pag sa umaga, parang tuliro pa, parang wala pa sa kondisyon ba. At dito, hahanap na nga ako ng lutuin yung pinakapaboritong ulam nila, frozen. Frozen hotdog, saka frozen meatloaf. Meatloaf yun mga kasiga, yung mga ready-made lang para mabili sa umaga. Medyo nakakasawa na nga rin pagka araw-araw eh. Kaso wala naman din magagawa. May alternatibong mabilis na paraan. Ganyang pagluto, mabilisan lang. Nagsasawa na nga rin yung mga anak ko mga kasiga sa ulam laging frozen. Minsan nga, kunti na lang kinakain nila eh. Kunti na lang binabawas. Tapos, binabawa nila, dalawa-dalawa na lang. Dati, pagka nung bihira lang mag-frozen, tuwan-tuwa eh. Minsan, apat-apat pa yung nasa baunan eh. Ngayon, parang pahina eh. Nagsasawa na rin. Ganyan talaga mga kasiga pag nagtitimid. At ito, binuksan ko na rin yung bahay namin kasi para sumingaw yung init. Kasi yung aircon kasi namin mga kasiga, nasa loob ng, yung singaw, nasa loob ng sala kasi. Wala sa labas. Kasi isang kwarto lang, yung kabila kasi parang, basta, mahirap ipaliwanag. Kaya na lang umintindi. Kaya ito mga kasiga, nagsaing na rin ako. At ito, lagayan na nga namin ng bigas yan. Wala na, hindi na puno. Taghirap na eh. Paubos na yung pera. Out of budget na. At ganyan talaga pa kasiga pag malapit na yung sahod. Kailan malapit na, pawala na rin yung allowance. Kaya pag sumahod ay ubos agad. Siyempre nabibili sa bigas, sa mga frozen stock para malapit pag medyo matagal, malapit naman. Pag medyo matagal, ay ano ba yan, nabubulol naman ako para pagdating ng bago dumating ang sahod, meron pang stock. Stock yung frozen. Nagsasawa ng mga anak ko na naman, ika eh. Sabi ko naman, magpasalamat na lang sila. At least meron. At ito, sinindihan ko na yung aming super kalan. Napaka-high-tech ng kalan namin. Hindi siya basta-basta anong tawag doon? Nagsisindi. Wag walang posporo. At saka itong mantika namin yan na tipidin yan kasi binili namin yan sa kumare namin. Medyo mura lang dun eh. May patulo yata ng mantika yun eh. Sorry kumare ah. Charot lang mga kasiga. Yung kumare namin nag-aangkat ng mantika yun. Mga maniwala kayo. At ito tamang luto-luto na dito.
Ayan, done cooking na nga mga kasiga. Ang inyong kasiga. Done cooking na, tapos na. Ayan na mga kasiga, oh. Ang huling halakak. At syempre mga kasiga, pumunta tayo sa safety pagkatapos magluto. Patayin muna natin yung gasol. At tatakpan yung ulam. Baka madali pa ng pusa. Pero yung pusa namin mga kasiga, high-tech yan. Hindi pala kumakain ng basta ang ulam yan. Ewan ko ba, buti rin nagkapusa kami ng ganon. Hindi siya kumakain pag hindi cat food. Pero hindi naman siya social na pusa. At ito mga kasiga, dahil maaga pa nga, gusto kong tulungan si Mrs. para pagising niya, pakapi-kapi na lang siya. Ayun. At ito, maglalaba nga ako kasi maglalaba ako mga kasiga habang maaga pa. Para pagising niya, sasampay na lang siya. Basta ako, lalagay ko lang muna sa washing. Tapos pagka natapos na, sasampay na lang niya. Pero bago ang lahat, mga kasiga, ayaw niya ng sama-sama. Kasi ako mga kasiga, pag naglalaba ako, sama-sama talaga. Ngayon, nag-aaral ako ng TESDA. Hindi pala ganun ang tamang paglalaba. Instructor sa TESDA pala, si Mrs. Hiwalay ang dekolor sa puti. Ayan mga kasiga. Hiwalay natin. Kailangan talang paghiwa-hiwalayin mga kasiga. Kasi baka magalit si Mrs. Maghiwa-hiwalay din yung galit niya sa akin. Ayan mga kasiga. Hinihiwalay ko na. Yan, kabulbulon lang ako. Para naman matuwa siya. Alam nyo kasi mga kasiga, pag natuwa yan si Mrs. Ang ganda ng mood niya. Parang maganda yung kapaligiran mo. Parang nagpunta ka sa gubat na walang katao-tao. Tahimik lang, tapos nakangiti. At ayan mga kasiga, labas muna tayo sa labas. Titignan muna natin baka na-perwish yung mga kapitbahay. Kasi yung drain ng tubig sa kalsada lang mga kasiga. Dahil nga walang drainage. At ito, hati ko na yung aking anak. At tapos na siyang mag-iyak. At sabi ko sa kanya, tara na. Baka malate ka na. Babush!